Kapitulo 16, talatang 10. Ito po ang atin pong mababasa. Pagkat di mo tutulutan ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay, at doon ay maagnas. Sa English version, for thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. For you will not abandon my soul to Sheol, nor will allow your Holy One to undergo decay. NASB. Sa New Living Translation, for you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to rot in the grave. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Tayo pong lahat ay patuloy na humingi ng basbas sa Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Isang napakalaking pribilehiyo, Panginoon Diyos. Ang kami ay patuloy na may buhay, may lakas, Panginoon. Napahiram mo lamang sa bawat isa po sa amin. At kaakibat po nito, Panginoon, kami po ay naririto lahat. Merong pribilehiyo, Panginoon, na makapakinig ng iyong mga salita. Sama-samang sumasamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Ang aming panalangin, O Diyos. Samahan mo po kami lahat. Gabayan mo po kami lahat. Ikaw ang maging tagapagturo namin. Gamitin mo lamang po ang iyong aruling ko bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyo po mapagpalang kamay ay amin po ipinagkakatiwala ang tagumpay. Salamat po sa basbas. Inamit po namin ang tagumpay ng gawain po ito. Amen. Dahil ito po ay hiling-hiling namin sa pinakadakilang pangalan. Pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hindi po palapakan natin ang Panginoon. To God all be the glory. Hindi po, magsulat po kayo habang ako naman po ay nakatayo. Himay-himayin po natin ang kanyang po mga salita. Messianic theology in the Old Testament. In particular, yung pong talatang 16 o kapitulo 16, talatang 10 sa aklat ng mga awit. Ano po ang katuturan nito? Ano po ang kabuluhan ng mga talata na ito? Napakahalaga po na medyo malalim ang pag-uusapan natin. Kasi doktrina nga. Kaya nawa sa biyaya naman ng ating Panginoon ay maintindihan po natin ang nais niyang ibahagi sa atin. Sabi nga, the word Messiah and its etymology. Kasi ang title po natin, Messianic Theology in the Old Testament. Yung pong salitang Messiah or Messiah, sa Hebrew verb, yan po ay mashnak. Na ang ibig sabihin, to smear, to anoint, no? Pahiran, no? Paspasan. That is the meaning of the word Messiah, mashnak. Ang Hebrew noun niya ay Mashiach, na ang ibig sabihin, the anointed one. Mashiach. Kaya itong si the anointed one, kailangan niyang mamashnak. Amen? Si Mashnak, si Mashiach, dapat siya makaranas ng tinatawag na mashnak. To anoint. Paspasan. At ang Hebrew title niya, Hamashiach. No? Na title po yun. Na ibig sabihin, the anointed one. Often used to describe a future leader
Wow. Sabi ron, ano? Often, o madalas, it describes to whom? To the future leader. No? Siyempre, ang pinaka-implikasyon talaga dito ay walang iba, referring to our Lord Jesus Christ. Alam naman natin na si David ay naging hari. Di ba? So, referring to the future leader who will bring redemption and salvation to the Jewish people and the world. Amen? Na siyang magdadala o nagdala ng tinatawag na pagtutubos. Nagdala ng tinatawag na kaligtasan. Kaligtasan kanino? Kaligtasan sa mga Hudyo. At hindi lamang sa mga Hudyo, kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya walang ibang po pwedeng umangkin ng mga titulo na ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi yan po pwedeng angkinin ni Kipuloy. Diba? Hindi yan po pwedeng angkinin na sino mang religious leader. Diba? At hindi niya pwedeng angkinin na sino mang politiko o presidente o hari. Walang ibang tinutukoy po dito kundi ang ating pong nag-iisang tumubos ng ating pong kasalanan, nag-iisa na siyang tumubos ng ating po o nagbigay sa atin ng pagkakataon magtamo ng kaligtasan. Ang ating Panginoong Jesucristo. So what are the significance of Messianic theology in the book of Psalms, chapter 16, verse 10? Ano daw po ang katuturan ng terminology na ito, yung teolohiya na ito, na may koneksyon sa Messiah, no? Sa aklat po ng Awit, Kapitulo 16, talatang 10. Una po, it was David's personal experience. Sabi po ng talatang 1, Kapitulo 6, ingatan mo sana ako, O Diyos. Sa iyo ako nangamandong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Amen. Personal na karanasan din ni David. Ano po? At ang Kapitulo 16 ng aklat ng mga awit, tinawag po siyang miktam ni David. Awit. No? Gintong awit. Sino umawit? Si Haring David. Kaya napapagkamalan po, yung lahat ng naririto ay para kay David. Pero hindi po lahat. Meron lang po mga mangilan-ngilan na totoong para kay David. Opo? So, miktam ni David, awit ni David, was the words expressing the actual experience of David. Ang tanong, ito ba ay yes or no? Sa Bible school, masyado nagiging debate ang ito. Diba? Sabi ng iba, yes. Sabi naman ng iba, no. No? So, mamaya, makikita po natin. Kasi nga po, sabi nga uli ng awit, Kapitulo 16, talatang 10, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay, at doon ay maagnas. Ano sabi ng talata 16? Hindi mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak saan? Sa daigdig ng mga patay. Hindi mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay, at doon ay maagnas. Referring to David. Si David ba tinutukoy?
Pero yung pangungusap, galing sa bibig ni David. It was the Song of David. Golden Song of David. Na para pagka dinideklara niya sa kanyang sarili, hindi mo ako tutulutang masadla sa daigdig ng mga patay. Hindi mo ako tutulutang maagnas ang aking katawan sa daigdig ng mga patay. Sa English version, ang tawag doon, Sheol. Sabi po na English version, "For you will not abandon my soul to Sheol, nor will allow your Holy One to undergo decay." Sino ba mga matatagal ng mananampalataya? Sino po yung mga matatagal na nagbabasa ng Bible? Sino yung mga matagal na mananampalataya pero hindi nagbabasa ng Bible? Na-encounter ninyo ang salitang Sheol? Nabasa ninyo yung salitang Sheol? Pagka nabasa natin ang salitang Sheol, ang primary interpretation ng maraming mga mananampalataya, impyerno. Tama? Impyerno. Pero, dito po, yung salitang Sheol, na ang kahalintulad sa Bagong Tipan, Hades, same lang po yun. Sheol in Old Testament, Hebrew word, Hades in New Testament, Greek word, same meaning. Ano kahulugan? Sa Lumang Tipan, para pag ang mindset ng mga Jew, isa lang ang kahulugan. Ano yung kahulugan nito? Impyerno po ba? Hindi po. Libingan. O libingan? Libingan. Grave! Libingan! Kaya yung pong mga sementeryo dyan, Bagong Tipan kasi tayo, Hades. Diba? Sa Lumang Tipan, sa panahon ng mga Jew, Sheol. Amen? So, pero ang dami po nagkamali ng interpretasyon. Mga Kristiyano ng 80s, 90s, no? Lalo na yung mga hindi nakaroon ng Bible school. Kala nila impyerno. Pero, mabalikwas tayo. Meron dalawang kahulugan niyan. Diba? Isang grave at saka isang hell. No? Lugar ng pagdurusa. Diba? Balikan ko lang. Balikan natin si David. Sabi niya, sabi ni David, siya may akda ng awit, 16, kapitulo 16. Sabi ni David, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Kaya medyo nagkagulo-gulo ang utak ng mga interpreter. Sabi ng iba, si David pala ang Kristo. Ito ko nagkaroon ba si pananaw? Si Christ daw at saka si David, same. Diba? Pero hindi po yun ang tamang interpretasyon. Ito po, ang tinutukoy po rito, walang iba, kundi yung isang persona. Amen. Amen? Amen. At ang persona na yon na tinutukoy na pinrapisay niya sa Lumang Tipan, possible 500 years, 600 years before Christ was born. Amen? So, was these words is the actual experience of David or another person?
These words is not actual experience of David. Amen? Meron siyang isang persona na tinutukoy. At ang persona na yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na namatay. Amen? At muling nabuhay ng ikatatlong araw. Nagpakita sa kanyang mga disipulo, nakadaupang palad ng kanyang mga disipulo, at umakyat doon sa langit. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ang siyang sentro ng Biblia. Amen. Siya ang subject ng Biblia. Amen? Siya lamang ang natatanging persona na dapat natin bigyan ng pagpapahalaga at itaas sa ating mga buhay. So, ano ibig sabihin ng Sheol or Hades na merong sariling kahulugan o isang kahulugan? Tingnan po natin sa Genesis chapter 37, 35. Ang sabi po roon, then all his sons and all his daughters arose to comfort him. But he refused to be comforted, and he said, surely I will go down to Sheol in mourning for my son. Sino may sabi nun? Sino may sabi? Kanina pangungusap ang Genesis 37:35. Si Jacob. Si Jacob. Si Jacob ang siya may sabi. Amen. Bakit? Kasi po, sobrang lungkot ni Jacob. Nawala si Joseph. Bakit nalungkot? Kasi nga, yung anak niya matagal nang nawawala. Amen? Amen. Kaya bilang ama na meron siyang natatanging pagtingin sa kanyang minamahal na anak, miss na niya na ito. Pero ang pagkakaalam niya, patay na ang kanyang anak. Amen. Dahil iyon ang ibinalita ng mga kapatid ni Joseph. Amen. Di po ba? Amen. Kaya ang sabi po mula sa bibig ni Patriarkang Jacob, then all his sons and all his daughters arose to comfort him, but he refused to be comforted. Inaalis siya ng kanyang mga anak. Diba? Amen. Inaalis siya ng kanyang mga anak na babae at mga lalaki. Pero ang sabi niya, tiyak, surely I will go down to Sheol in mourning for my son. I will go down to Sheol. Sheol na pinagkamalian ng maraming mga interpreter. Hell. Pero ang sinasabi pala ni propeta o ni Patriarkang Jacob, libingan. Amen. Amen? Amen. Libingan ang tinutukoy. Sheol and Hades means the realm of the dead. The abode of the dead. A place of silence. A separation from life on earth. Yun po ang tinutukoy. Yun pong lugar ng mga patay. Hello? Amen. Alam niyo po ba, sa Biblia, meron dalawang uri ng patay. Sabi po ng isang talata o ng may talata, hayaan mong ilibing ng patay ang kanilang mga patay. Amen. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Ano yung pati spiritual at saka sa carnal. Sino maglilibing? Kapwa niya patay. Patay. Patay Ang ililibing, patay. Hello? Amen.
Ang maglilibing, patay. Ang ililibing, patay. So, dalawang patay. Isang patay na espiritual at isang patay na pisikal. Amen. Ang maglilibing, yung patay, espiritual. At ang realidad, ang katotohanan, maraming patay. Amen. Amen? Amen. Maraming patay sa ating kapaligiran. Amen. Amen. Humihinga, nakakausap mo, nakakadaupang palad mo, pero ang status nila sa harapan ng ating Panginoon Patay. ay patay. Amen. Tingnan mo nga ang katabi mo. Buhay na buhay. Hello. Sino yung mga patay? Oh, para maging klaro, Walang baka sabihin nyo na kung ano na lang binabanggit ko rito. Ephesians chapter 2. Ito po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. Aklat ng Efeso. Kapitulo 2. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Amen? Amen. Sino yung mga patay? Yung mga makasalanan. Yung mga masuwayin. Amen. Tama? Sino mga patay? Yung mga nag-e-enjoy ng kasalanan. Amen. Yung mga nabubuhay sa kasalanan. Ano po ba? Kaya hindi lang ka daw na nandiyan ka. Gusto ni Lord kasi ikaw na patay ay muling mabuhay. Amen. Amen? Glory to God. Bakit patay? Kasi nga masuwayin. No? Mga makasalanan. Naalala ko lang nung ako nga nagpupunta sa Pangasinan, share ako sa mga bata. Mga bata. Children's Ministry. Binabaaginan namin nila dyan po. No? Tapos sumunod na linggo, merong isang bata, yakag-yakag yung nanay niya. Sinama niya. Sabi ko, tinadala mo nanay. Sabi niyo, Pastor, dalhin namin yung mga makasalanan. Para magbago. So, yun ang sinabi ng bata. Kasi nga, ito nga, verse 2. Sinusunod ninyo noon ang mga masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Amen. Di ba yun ang dating lifestyle natin? Dati yun. Diba? Ang ginagawa natin noon, kung ano yung galawan sa mundo, diba? Kung ano yung mga pangit na gawain ng mga taga-mundo rin tayo. Kaya ang tawag sa atin pala, ang tingin pala sa atin ng Panginoon, dati yun, patay. Pero sa biyaya ng Panginoon, yung dati makamundo, binuhay ng Panginoon. Kaya na nakakalungkot, yung iba, napapatuloy sa gawain ng mundo. Are you with me? Oh. Ano yun? Patay, binuhay, tapos namatay ulit. Pwede bang gano'n? Patay buhay? May mga Kristiyano ba patay buhay? Hindi dapat mangyari yung gano'n. Amen? Dapat ang mga Kristiyano naninindigan sa tama. Amen. Ang mga Kristiyano ay tumatayo sa tama. Pag hindi ka tumatayo sa tama, may tama ka!
Pinalitan ka. Kasi, sure pinag-usapan natin. Sabi nga, separation from life on earth. Kaya, wala pong ibang natatanging paraan. Kailangan po natin makabalik, no, sa presensya ng ating Panginoon Diyos. At ang pagbabalik natin ay ginawa na po, hinakbangan na po ng ating Panginoong Kristo. Amen. Ikaw na lamang ang hinihintay. Amen? Na magsuko ng lubusan ng iyong sarili sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Pangalawa, it was messianic prophecy. Ayon po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 29 hanggang 31, ang sabi po diyan, Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. So, kinaklaro na. Sino nagsasalita dito? Kanina pag-uusap ang Acts chapter 2. Sino? Si Pablo ba? Tapos yung kamay na magsasabi si Pablo. Who's talking? Peter was talking. Peter preached. No? Nililinaw niya yung propesiya, daan-daan taon na nakalipas. Yung sinabi ni David na pinagkawalan ng maraming Hudyo, si David yun. Kasi nga, awit niya, pangungusap niya. Yun pala meron palang espesyal na persona na tinutukoy ang aklat ng mga awit, Kapitulo 16, talatang 10. Amen. Sabi nito, and so, because he was a prophet and knew that God has sworn to him with an oath to sit one of his descendants on his throne. Okay, ang ganda lang, may dalawang ano siya. Si David, ano yung anointing ni David? Propeta. Ang unang anointing niya, ano? Hari. Diba? Hari. Pero, meron pangalawang anointing He was also a prophet. At isa po ito sa prominent prophecy of the prophet David. Psalm 16 verse 10. No? Na para bagang bilang propeta, sabi nun, knew that God has sworn to him with an oath to sit one of his descendants on his throne. Yun pala yung tinutukoy niya. No? Pertaining to his one of his descendants, pertaining to our Lord Jesus Christ. Kasi nga, si David ay galing sa linyada. No? Biological. Came from David itself. Amen? Kaya, verse 3 on 31, he looked ahead and spoke the resurrection of Christ, that he was neither abandoned to Hades, nor did his flesh suffer decay. Amen? Nakita niya na yun. No? Ipinakita na sa kanya. Kaya nangusap siya. Ibinahagi niya sa panahon niya na sinasabi nga si Jesus mula sa kanyang lahi, siya yung mabubuhay na magmuli. Mamamatay, pero mabubuhay na magmuli. Mamamatay, pero hindi maaagnas ang kanyang katawan. Mamamatay o namatay, pero hindi nanatili sa libingan. Namatay,
ang mabuting balita, hindi nanatiling patay. Siya ang natatanging pundador ng pananampalataya na namatay at muling nabuhay. Lahat ng founder ng pananampalataya, ipinanganak, namuhay, nabuhay, namatay, nanatiling patay. Amen? Pero yung pundador ng ating pong pananampalataya, ipinanganak ni Virgin Mary, namuhay, nabuhay, namatay. Ang mabuting balita, muling nabuhay. Palatandaan na siya po'y nagtagumpay sa pagtubos sa iyong kasalanan. Sa pa? Kaya meron po tayong tinatawag na assurance. So, sure and Hades as intermediate state. Take note, as intermediate state, ang Sheol and Hades, Sheol sa lumang tipan, Hades sa bagong tipan, pansamantalang kalalagayan, intermediate state. Ano po? Nang alin? Ano yung pansamantalang kalalagayan? Pag-grade, pansamantalang kalalagayan ng katawang lupa ng tao. Hello? Amen. Buwan niyo? Amen. So, doon mabubulok. Ayun ni? Amen. Yung katawang lupa ng tao pag namatay. Kaya kahit gaano ka conscious sa iyong utis, di ba? Kahit gaano ka kaingat sa iyong katawan, at kahit gaano ka kaganda ngayon at kagwapo ngayon, tandaan mo, lalamunin ka rin ng lupa. Maaagnas ka. No exemption. Una lang. Hello. Kaya napakahalaga. Sabi nga lagi sinasabi ito, hindi po trahedya. Hindi po sabi nga, the greatest tragedy in life is not how a person died. But the greatest tragedy in life is when a person died without Christ into their lives. Amen? Amen. Wala pong rest in peace sa mga mamamatay na walang Kristo. Tandaan po ninyo yan. Biblical po yan. Kaya kung gusto mong merong rest in peace pag namatay ka, hayaan mo na ngayon hanggat nabubuhay ka na si Jesus ang siyang maghari sa iyong buhay. Amen. It is not a purgatory. No? Sa purgatory, pag namatay daw ang tao, kailangan ng prayer ng mga buhay. Hello? Amen. Sa purgatory, kailangan mo na magpamisa 30 consecutive masses. Para yung mahal mo sa buhay na namatay, mula sa purgatorio, pupurgahin ang panalangin at pupurgahin ang mga pamisa ng mga mahal sa buhay. Pwede na umahon, utay-utay. That is not biblical. Hello? Hindi po yun nakatala sa Biblia. Ang tao, pag namatay, merong intermediate state ang physical body niya.
Hello? Yung physical body niya, mabuti ka man o masama, punta ka sa grave, maaagnas ka. Tama? Kahit mabuti o masama, lahat. Walang exempted ko. Hindi sabihin, mayaman ako, politician ako. Lahat maaagnas. Hindi ko kayo tinatapon. Pangalawang intermediate state, yun naman kung kaluluwa ng tao. Dadalhin doon po sa tinatawag na Abraham's bosom at o kaya Hades ng pagdurusa. Sa Hades ng pagdurusa at saka sa Abraham's bosom, yung 5 senses andyan. Nakakakita, nakakadama, nakakaamoy. Meron pa nga 6 senses eh. Senses of discernment. Pero andun lahat yun. Kaya akala ng mga tao pag namatay na, patay na. Kaya magpakamatay na lang. Pagka problematic ka. Hindi nila alam, merong intermediate state na ikaw ay magdaranas ng pagdurusa doon sa kabilang buhay. Nang sabi na Luke 16:19 to 31, tumingala ang mayaman. Diba? Tumihingi ng awa ng Abraham. Maawa po kayo sa akin. Baka po pwede papuntahin niyo si Lazaro dito. Magkala ng tubig. Diba? Para mainsan man lang kahit papalang uhaw ang hirap na nararanasan ko dito sa impero na ito. Sa Hades na ito. That is the intermediate state. Hello? Amen. Patikim na impyerno. Kaya wag po natin hayaan na abutan tayo ng kamatayan. Na ang Panginoon natin ay ang demonyo o si Satanas. Hello? Amen. Pag ikaw naman po ay nasa Panginoon, tupos na sa paraiso ka. Ganun po ba? Amen. Sabi ni Lord, sa dalawang nakapako, sa isang nakapako, ayaw maniwala ng isa. Yung isa naniwala. Panginoon, pag doon ka na sa paraiso, pagsama mo. Ano sabi ni Lord sa kanya? Today, this day, you will be with me in paradise. Amen. Sino pa yung gusto mapunta sa paraiso? Amen. Umalakpak ko sa Panginoon! May isang matanda, ayaw magtaas ng kamay. Nilapitan ni Pasto. Tay, bakit ayaw magtaas ng kamay? Eh kasi, Pastor, kaya ayaw ko magtaas ng kamay. Kasi, akala ko, ngayon na. Ayaw niya pa. Sino yung gusto Sino yung gusto na pumunta sa paraiso? Gusto na punta sa paraiso. Kahit ako ay In God's time. tama ba? Wag muna. Kasi alam ko, sa langit ako magpupunta, sa presensya ko ng Panginoon magpupunta. Amen. Eh kaya may mga anak pa tayo, may mga ministry pa tayo. May mga project pa tayo kay Lord. Kaya, huwag muna. Di ba sa katabi mo? Huwag muna. Hindi na mamadali. Sige. Sige mamadali. Huwag kayo mamadali. Hello. Ngayon, ito. Kung kayo naman po, wala nang pakinabang. Sige, uwi na kayo kay Lord. Hello. Amen. Pangalawa, kung walang pakinabang na si Lord sa inyo, dapat po nakikinabang ang Panginoon sa buhay po natin.
Amen? Para hindi nasasayang ang mga ginito ang oras at araw natin dito sa mundo na ito. Are you with me? Palakpakan natin si Lord. So, ulit ko, no? It is a place of torment. It is a place of conscious existence. Dalawang uri. At pangatlo, it was the fulfillment of David's prophecy concerning Jesus Christ. For clarification, siya mismo ang siyang nagbibigay ng klaradong ito po ang sinasabi dito. Acts chapter 2 verse 34 to 35. For it was not David who ascended into heaven, but he, referring to our Lord Jesus Christ, himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Amen. Propesiya, daan-daang taon na nakalipas. Panahon ni David. Ang kaganapan ng propesiya sa panahon ng si Jesucristo. Nabuhay, namuhay, nangaral, namatay, muling nabuhay. Amen. Amen? Glory to God. Amen. Kaya, buti naman, alam kasi merong pagkasi ng Panginoon kay Peter during that time. Sabi niya, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Tatlong bagay po yung pong tinutukoy po rito. May mga lesson tayong makukuha. Gusto kong i-conclude in Acts chapter 13, verse 36 to 37. Sabi ko doon, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid among his fathers and underwent decay. But he, referring to our Lord Jesus Christ, whom God the Father raised, did not undergo decay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ilagay natin yung ating mga sarili. Tapos na si David. Kwento na lang ang buhay ni David. Amen? At lagi po natin pakakaisipin, darating ang araw, yung buhay na yan, na pahiram sa atin ng Panginoon, magiging kwento na lang. Whether you like it or not. Kaya gusto ko ba yung hamunin, hayaan natin habang buhay tayo, habang malakas tayo, habang binibigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon to occupy space here on earth, gandahan natin ang kwento ng ating mga buhay. Sa tulong ng nagbigay sa atin ng ating buhay. Alam mo lang si habang nakaupo ka ngayon dyan, kumusta yung buhay mo? May kwento ba? May kwenta ba? Meron ka bang mga pinagsisihan na hindi mo nagawa? Are you with me? Balikan natin si David. For David, after he had served
the purpose of God. Ganda, no? David, after he had served, what kind of serving? Serving according to the purpose of God. Amen. Not serving according to his own purpose. Not serving according to the purpose of other people. Not serving for the purpose of others. Like, lalo na, not serving for the purpose of Satan. Ang dami ko kasi ngayon, lingkod ng gobyerno. Hello? Naglilingkod sa gobyerno. Pansariling kadahilanan to accumulate wealth. No? Nagsisilbi in a wicked way of serving. Hello? Ang hamon na makikita ko po rito for David after he had served the purpose of God. Serving in community, serving in government, serving in politics. Tandaan po natin. It is an opportunity that God has entrusted to us. Pag sinabi opportunity, for the meantime lang yan. That is not eternal. Amen? Pwedeng hanggat malakas ka. Pwedeng hanggat gusto ka ng tao. Hello? Pero, always remember, even our life is for the meantime. May limitasyon. Amen? Ang Diyos, inilalagay tayo sa bawat sangay, sa bahay, sa gobyerno, sa community, sa organization, anywhere. Subalit, bilang isang tao na nakakilala sa Panginoon, siguraduhin po natin when God put us. Nung ilagay ka niya, siguraduhin mo, you are serving for that organization, serving according to the will and purpose of God. Hallelujah. Bakit? Sabi roon, for David, after he had served the purpose of God in his own generation. Amen. This is our generation. My generation. Your generation. Hanggang dito lang tayo sa henerasyon na ito. Whether you like it or not. Di ko alam, 50 years from now, buhay pa ba tayo? Are you with me? Baka nga 20 years from now. Agnas na rin tayo eh. Hello? So wala po pwede magpalaki sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen? Kung ikaw man ay ilagay ng Panginoon, kung kayo ay ilagay ng Panginoon, baunin ninyo yung aral ninyo. Amen. Kasi kapag nagiginawa po natin yung kalooban ng ating Panginoon, merong kasunod na promotion. Why? Because the Bible said, promotion comes not from the east, not from the west, but promotion comes from the Lord our God.
Kahit ako, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakala. Di ko ba? Ang prayer ko nga, hanggang 80, okay na. Sana, umabot ng 80. Pero sa realidad ko, marami na po akong nararamdaman. Physically. Ang mahalaga sa akin, kung ano pinagagawa ng Lord, hanggat buhay ako, hanggat malakas ako, gagawin ko ang pinagagawa ng Panginoon. Amen? Bakit? Pagkatapos ng kanyang paglilingkod in his own generation, whether David like it or not, David fell asleep. Hello? Ibig sabihin, pagtapos ng kanyang henerasyon, namatay siya. Nabulog siya. Lahat tayo, papunta doon. Amen po ba? Amen. David fell asleep and was laid among his fathers and underwent decay. Amen. Ang unang maaagnas siya pa yung mata. Diba? So, kaya magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Kilalanin natin ng Diyos, atin po mga buhay, hanggang malakas tayo. Nulit ko, pero intermediate state. Ang katawan, sa sementeryo, maagas. Ang kaluluwa, hadis ng pagdurusa, or paraiso. Sabi ni Pablo, for me, to live is for Christ, and to die is gain. Kapag ikaw ay nabubuhay para sa kay Kristo ngayon, pag namatay, kapilapa. Amen. Tayo pa tayo lahat. Salamat po, Panginoon. Merong propesiya ang iyong lingkod, Panginoon, si Patriarch David. In his own generation. Nakita niya na, Panginoon, ang mangyayari sa kanyang inapo. Nakita niya na, Panginoon, at pinahayag niya ang mangyayari sa amin po, Panginoon Jesucristo. Hindi pala para sa kanya ang awit, kapitulo 16, talatang 10. Bagaman inawit niya ito, pero nakita po namin ang katotohanan. Ang katotohanan ay para sa kanyang inapo na walang iba kundi ang aming pong Panginoong Jesucristo. Na ang aming Panginoong Jesucristo, o Diyos, ay namatay at muling nabuhay. Hindi nakaranas ng paguluhan ang kanyang pong pisikal na katawan. Ang nabuhay na katawan ng Panginoong Jesucristo, yun din yung namatay na muling nabuhay. Salamat po, Panginoon. Dahil ayon po sa iyong mga salita, kami po mga nagtitiwala sa iyo. Kami po mga naglagak na pananampalataya sa iyo. Kung ikaw po ay namatay at muling nabuhay, kami rin po, Panginoon. Mamatay man kami, ayon sa iyong mga salita, muli mo po kaming bubuhayin. At kami ay iyong ipagsasama diyan sa paraiso. Hayaan mo po, Panginoon, ang aral na napakinggan po namin. Bagaman ito'y isang doktrina, pero
Merong malaking kinalaman sa buhay po namin, sa pananampalatayang dapat namin ilagak sa iyo, ipagkatiwala sa iyo. Hayaan mo po, Panginoon, na bawat isa po sa amin na abutin ang aral po na ito ay maging mapagpakumbaba sa iyong harapan. Tanggalin mo ang yabang sa amin. Pagkos magkaroon po kami ng humble spirit, humility, Yes, Lord God. relying on you. Na ikaw lamang, Panginoon, ang may taas sa amin po mga buhay. Katulad po ng mga pangungusap na ito, wala po kami ibang pinag-uusapan kundi ang pangalan mo, Panginoon Kristo. Wala po kami ibang pinag-uusapan kundi ang iyong kapangyarihan, ang iyong ginawa, ang iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw, Panginoon, ang aming pong itinataas. Wala na pong iba. Dahil ikaw din po ang may sabi sa iyong mga salita, Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 4, talata 12. Kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Amen. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang sukat ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Yes, amen. Salamat, Panginoon. Namulat ang aming mga mata. Nakilala ka namin. Nagpakilala ka sa amin. Salamat po na maraming. Yes, Lord. Yes, Dahil kami po'y naniniwala. Isa po kami sa nabiyayaan ng iyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Na nagtabo ng buhay na walang hanggan. Nagtabo ng kapatawaran namin po mga kasalanan. Kaya hayaan mo po, habang buhay kami in our own generation, tulungan mo po kami. Gawin po namin, magawa po namin ang kalooban mo po sa aming po mga buhay. Yes, Lord. Upang sa ganon, dumating man, Panginoon, ang kamatayan sa buhay po namin, wala po kaming nasayang. Hindi nasayang ang buhay po namin, bagkus nagawa po namin ang iyong kalooban sa buhay namin. Pagpalaki po po ang mga salita mo sa aming mga puso. Hayaan mo po na habang po kami umaawi, let the anointing power of the Holy Spirit Yes, be upon your people right now. amen. Nung wala kapag kumilos sa amin po kalagitnaan, Yes, Lord. tatagpuin mo po kami. Hallelujah. Kapangyarihan mo
Diana para sa pagbukas ng panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa amin po napakinggan, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon. Sa iyo ang lahat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na nakakasiyasat ng aming mga puso. Kaya nga po ng aral, Panginoon. Na kung paano nga si Haring David, Panginoon, nang nagawa niya ang kalooban mo, Panginoon. At siya po, Panginoon, ay umuwi na sa iyo, Lord God. Ito nga po, Panginoon, ay nakasisiya, Panginoon. Na nais po namin, Panginoon, mangyari rin po sa amin. Kaya, Lord, patuloy po kaming nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon. Patuloy po na ang aming mga puso, Lord God, Jesus Christ, na nangungusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God, na kung kami nga po, Panginoon, ay aalis na sa mundong ito, Lord God, nagawa po ba namin ang ikaw ay aming mapaglingkuran, O Lord? Kaya, Lord, patuloy po namin sa iyo, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming mga sarili, O God. Hinihingi namin ang kapatawaran ng lahat ng aming mga kapabayaan, ang mga pagsasayang ng oras namin, Panginoon, sa mga walang kabuluhan, O God. Kaya patuloy po, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa na narito, O Lord. Gawin mo kami kapakipakinabang, Panginoon, sa iyong harapan ng buhay na ipinagalaw mo po sa amin, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, na aming ipaglingkod sa iyo, O Lord God. Nakilalanin ka namin, tanggapin ka namin bilang aming Diyos na makapangyarihan sa aming mga buhay, O Lord. Kaya Lord, narito po, Panginoon, kami, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, na siyang kumilos sa aming mga buhay, O God. Tulungan mo kami na magawa po namin ang nais mo po sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat, Panginoon, sa oportunidad na aming napakinggan. Narito kami, Panginoon, upang marinig namin, Panginoon, ang mensahe na ito, O Lord. Upang kami, Panginoon, ay magawa namin ang ayon sa iyong kalooban. Kaya nga po na sinasabi sa banal na kasulatan, Lord God. Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen, Lord. May tungkulin kami sa mundong ito kung bakit kami nabubuhay. Hindi lang kami para kumain, maghanap buhay, gawin ang mga bagay na nais namin. Kundi, Lord, ang kami ay matakot sa iyo, Panginoon, at sundin namin ang iyong kalooban, O Lord. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po namin ang nais mo ipagawa sa buhay namin, Panginoon. Upang pag kami harap sa iyo, pag kami ay humarap na sa iyo, Panginoon, pagi kami kalugod-lugod sa iyong harapan at makasama ka namin sa buhay na walang hanggan, O Lord. Kaya, Lord, ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon, patuloy na siya sa atin mo, Panginoon. Makipagniig ka po, Panginoon, sa bawat isa, O God, at hanapin namin, Panginoon, na kami ay humakbang patungo sa iyo, na sumunod sa iyong kalooban, na gawin po namin habang kami nabubuhay sa mundong ito, Panginoon, ay magawa namin ang ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong lingkod na ginagamit mo para sa amin, Lord God. Patuloy mo ginagamit upang maabot, Panginoon, ang mga tao na hindi pa, Panginoon, nakakalaya sa pagkaalipin ng mundong ito, O
pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at takilang tagapagturo. Sumainyo nawa ang pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayong lahat ng ating mapagmahal na Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ito po mga